nandiyan ang mga DS, sana nakikinig sila. Kasi mahalaga pati diakono sana para makatulong natin. Mga servants, maipaintindi sa mga kapatid, karoon tayo na struggle. Parang naramdaman ko yung struggle na kinakapos na yung remittance. Parang hindi na siya sapat yung remittance ng mga distrito. Hindi na sapat yung nakokolekt ako, yung nire-remit ninyo. Kaya nakapangutang ako. Nung una, nakapangutang ako ng milyon. 1.7 yata na utang ko. Pag kulang ang remittance ng distrito, nangungutang po ako. Kasi kumukontrata yan, nag-i-issue kami ng cheque. Captive market namin kayo. Business kasi yan may tubo. Tayo lahat. Mula sa pangasiwaan hanggang sa nagtitinda. May tubo business yan Kaya nga sabi ni Brad Eli, wala naman nagbi-business na nagtitinda sa puhunan o kaya palugi. Walang ganon na magne-negosyo ka, gusto mo malugi ka. Kahit ang negosyo may lugi, may break-even, gusto ko sa negosyo kumita. Sa panahon pa ni Brad Eli, kaya pagdating kay Kuya, ayaw niya na ng networking. Ayaw niya. Gusto niya direct selling, gaya nung binibenta nating mga products. Hindi networking po yan direct selling. Sabi ko nga sa inyo, parang yung concert, yung basketball, yung sa KD Rock, sa Morong, may kapatid, hindi man siya pumunta, suporta siya. Itong grupo natin ito, peculiar, kakaiba. Halimbawa, hindi man natin kagustuhan ng isa, ng dalawa, kundi na-involve tayo bilang mga captive market ng isang produkto na nakipagkontrata, hindi naman natin pababayaan talaga kahit na anumang nakarelasyon ng ating mangangaral, ng kapatiran, very supportive ang mga kapatid. Very supportive. Kahit na sabihin mong hindi sila pupunta sa Araneta dahil malayo sila, pero sumusuporta sila. Sumusuporta sila, May bahagi sila na yung hindi man sila makapunta, may representative. Napakaganda ng kapatiran natin, naturuan. Naiintindihan nyo siguro, halimbawa, hindi man tayo kausap sa product, may representative ang samahan. Hindi naman ititinda dito ng walang go signal ng pangasiwaan. Merong kontrata yan, Yung mga negosyo ng iglesia, yung kalakal ng pangasiwaan, ay para bumili ang kapatid, sasabihin mo para sa gawain. Kasi pag sinabi mo yun, nakakakonsensya doon sa kikita na gumamit siya kahit piso pang personal niya. Kasi para sa gawain Pag sinabi mo para sa gawain, wala kang kukunin kahit 5, ibigay mo sa gawain. Diba? Pero kahit na kumikita tayo at merong bahagi doon yung ating mahal sa buhay, na ibibili natin ng minsan laruan, na ipampapasyal pa nga natin pagka tayo medyo may sobrang kinita, huwag na nating sasabihin, bilhin na kayo mga kapatid. Ito para sa gawain ito. Pag tinangkilik natin ito, matutulungan natin si Kuya. Huwag po. Huwag ganun mga kapatid. Para bumili lang ang kapatid, ay sasabihin mo para sa gawain. Na ang totoo, hindi naman actually ganun. Kasi business yun Kaya tayo nagbi-business, naghahanap buhay, di ba para kumita? Hindi naman tayo plastic at aamin tayo. Ang ating kinikita, nagagamit din natin ng personal, pampersonal. Nagagamit din natin yung bahagi doon sa ating mga pangangailangan, pati na ng ating mga mahal sa buhay.